Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. I am Dr. Erdy Fadrigilan at isa akong heartbeat specialist. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung isa sa mga conditions na nagiging dahilan para ma-refer sa amin yung ating mga seafarers, yung ating mga seaman. At ito din ay isang kondisyon na pwedeng maging sanhi ng napakabilis na tibok ng puso na pwede pa ngang lumagpas ng 200 beats per minute. Imagine ganong kabilis ang tibok ng kanilang puso pag ito ay may sumpong. At yon ay ang Wolff-Parkinson-White syndrome or in short, ang WPW syndrome. So kung interested kayong malaman kung ano ito, tara samahan niyo ako sa video na ito. Ang Wolff-Parkinson-White syndrome or short WPW syndrome ay pinangalan sa tatlong doktor na si Wolff, si Parkinson at si White. Pare-pareho na nag-describe sila ng pasyente na meron na ganitong kondisyon. Yung kondisyon ng WPW ay nakita nila sa ECG, meron silang peculiar changes sa ECG na yon ay consistent sa WPW syndrome or ngayon ay tinatawag na pre-excitation at ang kanilang mga patients ay nagkakaroon din ng mabibilis na tibok ng puso na ngayon naman ay tinatawag na supraventricular tachycardia. May video na ako na ginawa para sa supraventricular tachycardia na hindi lang sanhi or hindi lang dahil sa WPW syndrome. So kung may time din kayo na panoorin nyo dahil napanood nyo to, I will be glad if papanoorin nyo yon. So balikan natin yung WPW syndrome. Yung WPW syndrome ay isang kondisyon kung saan mayroong extra connection sa puso na ito ay electrical. Bakit nga ba ito naging abnormal? Kasi sa ating puso ay may isa lang tayong connection mula dun sa taas hanggang dun sa baba. Tingnan natin siya sa loob. So dito sa upper chamber, sa tinatawag na atria, dyan sa kanan magsisimula ang tibok ng puso. At ang kuryente na yon ay dadaloy dito sa gitna na siya lang ang magdadala at magde-deliver mula dun sa atria patungo doon sa right and left ventricles. So, yung mga pasyente na merong WPW syndrome, sila ay pinanganak na meron silang abnormal extra connection, kaya ito ay tinatawag na accessory pathway at dinadaanan ng kuryente. So, kung i-imagine ninyo bakit bumibilis ang takbo ng kanilang puso, parang yung sa outlet ng AC, di ba, pag sila ay nagkadikit ay nasa short circuit. So, ganun din yung nangyayari sa mga pasyenteng may WPW syndrome. Kasi yung kuryente ay paikot-ikot lang doon sa normal at doon sa accessory pathway ng WPW, kaya bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Pangkaraniwan o kalahati sa mga pasyenteng may ganitong ECG findings ay asymptomatic or wala namang talagang nararamdaman. However, yung kalahati sa kanila ay pwede magkaroon ng tinatawag na supraventricular tachycardia at yon ay ang labis na mabibilis sa tibok ng puso. So, nasa-short circuit, yung takbo ng kuryente sa kanilang puso na nagiging dahilan, kaya bumibilis ang kanilang tibok ng puso. So, yung simptomas niya ay dahil sa pagbilis ng tibok ng puso. Tulad na lamang ng palpitation, pag ito ay sumumpong, malakas na kabog, napatulin at regular. Pwede rin silang mahirapang huminga, parang short of breath. Pwede rin na sumasakit ang kanilang dibdib. At pwede rin silang magkaroon ng pagdidilim ng paningin at pwede silang mawala ng malay dahil dito. So pag nangyari yon, pangkaraniwan, nadadala yung patient sa emergency room pag hindi ito nawawala at pwede silang bigyan ng gamot o kaya naman ay gawan ng tinatawag na Valsalva maneuver para ito ay tumigil. Sa mga pasyenteng may WPW na nagkakaroon ng SVT, pwede silang gumawa ng Valsalva maneuver muna sa kanilang bahay para ito ay tumigil at hindi na sila madala sa emergency room. Pero kung paulit-ulit na ito ay nangyayari, kasi yung Valsalva maneuver, hindi naman yan mape-prevent or may iwasan ng sumpong, pwede pa rin silang magkasumpong, pang-terminate lang siya or pang-tigil lang ng supraventricular tachycardia. At yung trigger, hindi rin naman lahat may iwasan. Ano ba yung mga pangkaraniwang trigger? Pangkaraniwan, pag napagod, pwede rin yung height of emotions, pwede yung labis na pag-inom ng caffeine tulad ng kape, o kaya naman yung mga dark tea na nakikita rin sa milk tea. So, yung iba, nagkakaroon sila ng sumpong pag umiinom sila ng kape. So, kung paulit-ulit ang pagkakaroon ng SVT, doon sa mga patients ng WPW, ang primary first-line treatment ay ang tinatawag na radiofrequency ablation.
So, yung sa mga taga-subaybay ko na sa channel na ito, alam nyo na malamang kung anong radiofrequency ablation. Ito isang catheter-based procedure na aming ginagawa para permanently mawala ang accessory pathway ng mga pasyenteng may WPW syndrome. So, yung radiofrequency ablation, bakit nga ba siya first line? Kasi unang-una, ito ay safe, mataas ang success rate, at permanent ang kanyang effect. Ibig sabihin, hindi lang magiging normal ang ECG ng mga patients na nagawa ng radiofrequency ablation, kundi hindi na rin sila magkakaroon ng sumpong ng SVT. Now, may mga tao naman na nakita lang sa kanilang ECG yung changes ng WPW, pero wala naman talaga silang sintomas. Wala silang nararamdamang palpitation, hindi sumasakit ang kanilang dibdib, hindi kumakabog, at hindi sila nawawalan ng malay o kahit dumidilim yung kanilang paningin. So, bakit nga ba yung iba ay nire-require pa rin na mag-undergo ng radiofrequency ablation at sino sila? Meron kasing mga tinatawag na high-risk jobs or high-risk professions kung saan kahit sabihing wala pang simptomas yung WPW syndrome at maliit yung tsansa na magkaroon ng SVT ay dahil high-risk ang kanilang trabaho ay pwedeng maging delikado hindi lang sila kundi yung mga iba pang tao na pwedeng maapektuhan pag sila ay nagkaroon ng sumpong ng SVT dahil sa WPW. Ano yung mga professions na yan? Kasama sa mga listahan, mga piloto, lalo na pag commercial flight ang kanilang gagawin. Meron nga akong ginawa recently na isang bata pa na nag-aaral sa pagkapiloto at before flying school ay ginawa siya ng ECG, although siya naman talaga may simptomas, no? So, nagkakaroon siya ng palpitations, nagkakaroon siya ng pagdidilim ng paningin pag nagkakaroon siya ng palpitation. So recently, ginawa ko siya ng radiofrequency ablation at okay na siya. Pwede na niyang ituloy ang kanyang flying school at maging piloto in the future. Yung mga iba pang trabaho tulad ng mga commercial drivers, especially sa US, yung mga bus drivers, truck drivers, kasi nga naman, syempre, malalaking sasakyan yan. Yung mga bus drivers, marami silang pasahero. Kung sila ay magkakaroon ng sumpong habang sila ay nagmamaneho at mawala ng malay, it will be tragic. Lalo na sa mga piloto, right? Ang iba pa ay nasa military, sa PNP, sa Navy, sa Air Force, ay sila ay pinapaklear at pangkaraniwan, kahit wala silang nararamdaman, ay ginagawan sila ng radiofrequency ablation para maging 100% na okay na sila. Ngayon, ang hindi kasama sa listahan ay ang ating mga seaman at mga seafarers. Yung mga kahit nga nasa cruise ship, hindi sila kasama. I think isa sa mga reason kung bakit ngayon ay mas mahigpit na ang mga agencies kasi marami din naman ng mga seaman, kahit nga dun sa mga nasa cruise, ay pwede silang ma-repatriate pag nagkaroon sila ng sumpong kung sila ay nasa barko sa kanilang trabaho. Marami na akong mga patients na nagawa ng radiofrequency ablation after nilang ma-repatriate. And do not worry kasi makiklear din kayo ulit. Paano naman doon sa mga hindi naman high-risk jobs pero meron silang mga simptomas at ayaw pa nilang mag-undergo ng radiofrequency ablation for some reason? Well, may mga choices naman ng mga medications, although limited lang sila. Sa Pilipinas ay 2 lang yung gamot na pwedeng ibigay sa kanila para hindi magkaroon sila ng sumpong ng SVT or supraventricular tachycardia. Kung kayo ay na-diagnose or nakitaan ng kayo ng changes ng WPW sa inyong ECG, best pa rin na magpatingin kayo sa inyong doktor para malaman, number 1, kung kailangan ba itong gamutin, at kung kayo ay nasa high-risk jobs, katulad ng sinabi ko kanina, ano ba yung mga options, at kung hindi pa naman talaga kayo ready for radiofrequency ablations, ano yung pwedeng gamot na pwede nyong i-take para hindi kayo magkaroon ng sumpong ng SVT. So sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung meron kayong mga gustong itanong, i-comment nyo lang below and I will surely read them. Again, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito and I will see you next time.